So ito yung dilemma natin ngayong araw. For some reason, bigla na lang nawawala yung lamig nitong SIR natin. Hindi ko sure kung bakit. Pero may times na may malamig, may times na hindi siya malamig, may times na malamig. May ganun eh. Diba, nakaparking ako sa isang lugar ng matagal, mawala yung lamig niya guys. For mga siguro hindi, tas yung wala ng lamig niya guys, hilaw talaga. Hindi ko lang bakit ganun. Papacheck, pupunta tayo ngayon sa, syempre, doon na naman. Kung saan tayo syempre nagpapalinis ng ating aircon, ng ating electrical shit, no? Tapos figure out natin anong nangyayari. Wala pa akong gas guys, oh. Cold start sa umaga. Actually guys, medyo kinakabahan ako kagabi. Kagabi ko lang na-realize to na nawawala yung lamig. May isa akong hinala eh, kasi baka di ko alam kung totoo, no? Pero inaisip ko lang, humataw kasi ako kagabi ng mga ilang beses. Tapos nakalimutan ko na naman patayin yung aircon. Huwag naman sana totoo, no? Pero baka lang tinamaan yung compressor. Kasi kagabi, natawa ko, di ba? Syempre, VTEC eh. Ito kasi kinagandahan sa akin guys kapag naka full exhaust makina mismo yung narinig ko. Kasi syempre, nag-enjoy na naman ako ng VTEC kagabi. Tapos, ito yung pinakamasama guys, nalimutan ko na naman patayin yung aircon. Mataw na naman ako. Kinakabahan lang ako guys kasi baka tinamaan yung compressor. Huwag naman sana, no? Ngayon, testing natin kung ano ba ang lamig niya ngayon. As of now, hilaw pa siya eh. Napasok tayo. Sarado natin. Ayan, as of now, walang kalamig-lamig guys eh. Kasi ito yung kinakabahan ko boy. Huwag naman sana tol. Yung aircon kasi nito guys, very noticeable talaga kasi na alam mong malamig yung aircon nito. Ganyan. Tingin mo ngayon, pinapawisan pa ako. So ako, medyo kabado ako dahil ito yung kinakatakutan ko guys. Yung aircon kasi, para sa akin, lalo na kapag compressor, evaporator, mga ganyan, condenser, putya medyo makati. Compressor ang pinakamakati. Huwag naman sana. Ngayon, ilang minutes na tayong nagpapalamig. Pero, wala pa rin eh. Putya. Alam mo yung walang freon yung, alam mo yung lamig na walang freon. Ganon yung lamig niya ngayon. So, yun lang talaga nakakatakutan ko guys. Baka kasi humataw ako. Putya, tapos nakalimutan ko na naman patayin yung aircon. Wala na, tapos ang boxing nito. Tapos na tayo magpainit ngayon guys. Diretso na tayo ngayon. Wala talaga lamig eh. Punta na tayo doon, update ko kung anong mangyayari mamaya. Let's go! And guys, ito ngayon lumalamig siya. Ngayon lumalamig siya guys kapag nahanginan yung Ngayon, nangyari na ba dati to? I think nangyari na to dati kay Cory guys. Na kapag napapasukan ng hangin yung condenser sa harapan, lumalamig. Ito malamig oh. Mucho malamig. Pero kasi halimbawa, maulan kasi ngayon, no, kaya malamig. Pero isipin mo kasi, mucho terek yung araw. Wala pa tayong tint. 'Di ba? Ngayon sobrang init nito. Ayoko naman isugal na syempre minsan sasakay yung mga magulang ko dito. Sabihin ng magulang ko, ang init naman ng aircon mo. Nakakahiya yun, 'di ba? Suntok sa yagbadoodle yun as a person. As a 90s lover. So papayos na, lamig oh, putsang presko ngayon. Pero, pag tumigil talaga guys, nawawala eh. Tapos yung paggawala niya, hilaw talaga. Alam niyo, na-realize ko dito. Sa SIR ko na to pala. Share ko lang din. Yung gas gauge nito, putya, hindi accurate eh. Etong ganyan, putya, natirigan ako dito guys dati dahil dahil naubusan ako ng gas. Pero hindi man lang umilaw yung hindi man lang umilaw yung gas gauge. Gas light. Tapos, hindi rin siya sagad na sagad sa baba. Kutsa, kaya pala iniisip ko dati, bakit ang tipid nito sa pinakataas? Isip ko naka 200 na tayo na kilometers, hindi pa rin nababawasan Yun pala, kasi nakataas yung setting niya. Pero still, kinompute pa rin natin, tipid pa rin to. Panalo pa din, di ba? Ayun, bakit ganun malamig? Pero halimbawa guys, ganito mangyayari, kunwari, tambay ako dyan sa gilid bigla. On ko lang yung aircon, mainit. Ayun, lamig oh. Diba? Alamin natin yung science behind this shit pagdating natin kila Dave. Tara, let's go! Meron namang laman. What the fuck?
Okay guys, pucha may laman ang ating ano. Pero hindi nag-click yung compressor. What the fuck? Mukhang compressor ang tama, putang ina. Huwag naman sir. Okay guys, malamig eh. Malamig yung kunwari ngayon malamig eh, no? Ano to, yung parang nalulubak, ayaw gumana. Pag nalulubak gumana. Pag hinataw ko, biglang nawala. May kagana. Oo. Kanina ba hindi umiikot yung compressor? Oo, wala nga lamig, di ba? Yan guys, oh. Pucha, low na. Tignan mo, hindi ko napapansin to. Sobrang baba na nung power steering natin. Kapag ano guys, hindi ko napansin hindi pala umiikot yung compressor natin dito sa ilalim. May bilog yan. Pag umiikot yung mag-on yung compressor. Pero, may times na hindi siya nag-on. Bakit kaya? Yun ang tanong. Kakahataw ba to? Nako, nalaglag na naman yung bumper natin guys. Fuck. Oh, fuck. Ito yung nagtugigaraw ako guys. Hindi ko na nasama sa vlog dahil pagod na ako eh. Pero ito yung sinasabi ko natanggal yung bumper. Ito nalaglag buo. Hanggang dyan. Tataka ko bakit nagrarab? Silip ko dito wala namang kumakaskas. Yung pala po siya ito laglag na. Tapos yung chin nalaglag na din. So ngayon ito papasukin lang natin to kila kuya. Sana may bolt sila dito. Mahirap to guys actually kasi ang laki kasi ng gulong eh. Okay guys, tapos na tayo ngayon sa ating agenda para ngayong umaga. At ginastos natin guys 500 lang, 250 lang actually. Pero dahil mabait tayo kay Kuya Dave, binigyan na natin siya ng tip, no. Pero anyway guys, mamaya ikikwento ko sa inyo. Uwi muna ako kasi medyo traffic dito sa Kamuning eh. Baka nyo lang mamaya pag uwi natin, tara. Okay guys, so ito ang nangyari. Itong may isang socket dito which is I think ito. Bago natin ituloy ang ating video, gusto ko i-share sa inyo na ngayong 2024, favorite nating betting site which is ang 1xBet is new and improved na. Ano nga ba yung mga nagbago? Kung naalala nyo dati, gumagana sila via links lang. Pero ngayon kasi, meron na silang sariling app. Paano nga ba i-download yung app? Punta lang kayo sa pinakamalayong Play Store o App Store kung Android kayo or iPhone, tapos search nyo dyan 1xBet. Ano nga ba yung meron sa 1xBet guys? No? Tumataya din naman ako minsan sa mga NBA, sa PBA, ganyan. Pero kadalasan kasi dati, madalas na may nangyaring scam dahil links lang or mga tao lang yung nag-ooperate ng mismong betting site. Pero kasi dito sa 1xBet, automated and may sarili na siyang app. Di mo na kailangan antayin kung yung agent mo tulog pa ba or kailangan pa siya kontakin para makapag-check out ka ng napanalunan mo, di ba? So dito sa 1xBet, no in-improve na dahil nga meron na silang sariling app. Di lang dyan nagtatapos syempre guys. Meron tayong $100 from 1xBet kapag ginamit mo yung ating voucher code na Rich Potato. So paano nga ba ilalagay yung Rich Potato? Pagka first login nyo guys or first user kayo, ngayon pala kayo maglalaro, lagyan nyo lang yung code natin na Rich Potato. Tapos automatically kakaroon ka na ng $100 sa una mong deposit. Tama na explanation, pasok tayo sa 1xBet app. Papakita ko sa inyo gaano kaganda to. Let's go! So syempre kailangan mo maglagay muna ng pera para makapag-bet ka dito sa betting site. Kaya nga siya betting site, diba? So maganda sa betting site na to, sobrang daming laro. Syempre meron ditong football kung fan ka ni Messi o ni Ronaldo. Tennis, meron din. At syempre yung paborito ng Pinoy, hindi mawawala talaga dyan yung basketball. Pwede ka tumaya dito, NBA, PBA, at kung ano-anong liga pa. Yun ang maganda dito sa 1xBet, sobrang daming varieties ng mga laro. Sobrang user-friendly ng app na to, so hindi ka talaga malilito, hindi ka maliligaw. Subukan nyo na tong 1xBet. Wala namang masama sa pag nagtatry. Okay guys, so ito ang nangyari. Itong may isang socket dito which is I think ito. Yan sa baba. Naglo-loose na siya yung socket, no? So hindi na si sense ng compressor na mainit sa loob. So hindi siya nag-on. So kaya pala from time to time, pag nalulubak ako, minsan nag-on, minsan hindi. Minsan may lamig, minsan wala. Pero buti na lang hindi sira yung mismong compressor natin. Kasi kung sira yan, putya, GG na, no? So anyway, again, ginastos natin mga 500 lang. Binigyan lang natin si Dave, no? Boss Dave. Ang alam ko guys, kapag Honda, hindi basta-basta ang brake fluid, no? So, sa akin kasi, makikita natin level dito. Below sea level na siya guys, no? So, sa akin, mas importante na mas okay nang merong onte kaysa wala talaga, di ba? Kaysa maubos. So, lalagyan na lang muna natin ngayon. Okay. Ito mahirap dito. Tama ba to? Pucha, teka, baka kulang to.
Teka, tasting muna. Op. Okay. Pero bakit dito pula? Okay lang kaya to? Pero mas okay na kaysa meron kaysa wala talaga, no? Power steering fluid. Okay. Bukas na tayo maghahanap guys kasi gagamitin natin tong kotse. Yan. Okay. Huwag natin punuin guys kasi fa-flush din natin to. Papalitan natin to ng pang Honda talaga. Dahil may lakad tayo mamaya, mas okay na meron kaysa wala, no? Buti lang di naubos guys. Dito na muna natin tatapusin ang video natin ngayong araw. Wala na tayong masyadong gagawin ngayon. Titignan na lang natin kung most likely siguro magpapalit ako ng gulong mamaya. Dahil babalik na natin yung mga Kumho tires natin. Kasi ito guys, madulas talaga. Ano to treadwear nito 100. Makapit siya kung makapit. Pero kapag pag sa basa, lugi tayo sa basa. Ngayon, ang goal naman natin is pang daily tires. Kaya lang tayo nagpalit ng mga ganitong gulong. Kasi may ginawa tayong kulitan, no? Pero anyway, babalitan natin yan. Abangan nyo lang soon kung ano mga mangyayari dito sa SR natin. Ayun, no? Ay, hindi ko pa pala napakita sa inyo. Palit tayo ng mattings, guys. Ayun, no? Medyo madumi nga lang. Kasi umulan kanina. Palit tayo ng mattings, guys. Hindi ko na napakita, eh. Ayan. Ito yung mga mattings natin. So, abangan nyo lang susunod na araw. Kung ano mga update dito. Let's go!